Pagdahin po ang Panginoon. Amen. Ang gabi po sa lahat. Tayo tayo mga kapatid. Ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa natin ating mga Bible sa Book of Matthew. Matthew. Chapter 13. Chapter 13, Pastor. Sa natin from 24 to 30. Salitan po tayo. Simulan po sa 24, tapos sabay tayo sa 30. Nandiyan na ba ang lahat? Paunahan ko na po. Amen. Matthew 13, verse 24. Another parable put the forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while when his enemies came so there is wrong the white and went his ways. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said to him, Sir, this that thou would sit in thy field, from thence sending us the tares. Verse 28, He said unto them, An enemy hath done this. The servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root out also the wheat in heaven. Verse 30, sabay po tayo. Let both grow together until the harvest, and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bring them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Purihin ng Panginoon. Amen. Dakila ka, O Diyos, muli salamat sa oras na ito, sapagkat muli dito po kami, Lord, saan naisagawa po namin muli ang aming prayer ministry of the Church. Salamat po, Lord, sa paraan na inyong mga biyaya na kung saan, Lord, mga linggong nagdaan, bagamat maraming mga sapunang naranasan, but still, Lord, kami po inyong iniingatan sa pag-hindi po namin naranasan po ang katulad pong naranasan sa mga ibang lugar. Kaya Lord, sa inyo po ang papuri ng lahat ng ito. At muli sa oras na ito, Lord, kami po yung mag-aral ng inyong salita. Gamitin niyo po, Lord, ang mensahe. Gamitin niyo po ang inyong salita na sa nawa. Magdadagundong ito ng katotohanan, Lord God, sa lahat po ng mga nakapaginig. Lalo-lalo na po sa mga kapatiran na dito po ngayon, Lord. Salamat sa oras at panahon na binigyan niyo po sa amin. Bawat isa na kung saan ang oras at panahon ay napakamahalaga po, Lord, bilang isang tunay na katiwala sa oras na dapat gamitin po lamang para sa inyo, Lord God. Yeah, Lord, kung may mga kapatiran pa na handang sumali po sa aming mga pagtitipon, let it be na sila po ay makarating po sa tamang oras. Magsama-sama po kami, Lord, maglingkod po sa inyong dakilang pangalan. Kaya Lord, sa aming pagpapatuloy, masa na sa nawa, paramdaman namin, Lord, ang inyong presensya. Let it be your Holy Spirit, Lord, would be our divine teacher na sa nanawa, Lord. Siya po ang magbukas ng aming mga set of understanding, pangmaunawaan, at maintindihan namin, Lord, ang tiwaga ng inyong salita na hindi po namin kayang unawain, liban lang kung ikaw po ito ang mangunguna sa amin. Kaya Lord, salamat po sa lahat ng ito. And then, patawad sa mga kasalanan. Ito po ang aming mga samot dalangin. Hinihingi sa matamis na pangalan ng Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Apo na po tayo. Ito po sa ating pag-aaral. Ito po ang binasa po natin kanina. Ang tututukan ko po itong verse 30 na sinasabi, Let both grow together until the harvest, and in the time of the harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bend them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Ito po yung pinaka-key verse ko, na kung saan pinamagatan ko po siyang God's temporary tolerance of evil. Amen? Dito po sa ating pag-aaral po mga kapatid, pinakatema po, nakita ko po dito, pinapahintulutan ng Diyos na makasama ang tunay at ang huwad. Dahil mayroon siyang mas malaking layunin. Kumbaga,
Ito po yung perpektong panahon para sa paghahayag na kung alin ang tunay na para sa kanyang kaharian. Mga kapatid, minsan mapapansin natin sa mga kaganapan ngayon sa panahon natin, mga trahedya, nakikita natin na maraming naipiktahan. Kung saan masasabi natin na even ang mga Kristiyanong tapat, mga pinili, sabihin natin, mga anak ng Diyos, nakakaranas rin naman ng trahedya. Diba, mayroon pong pinakapaliwanag po dyan na makita po natin dito sa ating pag-aaral. Kung minsan tayo napaisip, di ba? Nagtataka kung bakit ang mga huwad ay mas madilis, di ba? Lumago kaysa totoo, di ba? Pag sinabi nating huwad, mapansin natin sa ating paligid, di ba? Katunayan, makikita natin na kung saan ang mga unbelievers na tila mas maunlad ang kanilang mga buhay. But compared po sa mga faithful believers na dapat tayo bilang mga anak ng Diyos dapat tayo mas maunlad kasi nga ang Diyos natin, siya po nagmamay-ari sa kanyang bukid. Bilang tayo kanyang mga anak, dapat tayo po ang unang mag-benefits. Pero kung mapapansin natin, mas pinagpala ang mga taong wala sa Panginoon. Then minsan, magtataka rin tayo na ang sinungaling o yung liars ay more successful than the hard workers, di ba? May mga sinungaling, umasinso, yumaman, di ba? Yan ay mga bagay na kung saan tinatanong din natin Alam kong lahat po tayo nagtataka. Then minsan din naman po, yung hindi totoong source ay may mabilis lumago compared po sa truth source na nagtuturo ng katotohanan. Yan po yung mga napapansin madalas natin sa ating paligid. In other words, para mga kapatid, para ba ang lahat ay parang taliwas, ba? Taliwas sa ating mga inasahan sa kabila na sinabi ng Diyos, let both grow together until the harvest. Di ba sinabi niya, let both grow together, dapat sabay tayong lumago? Pero paano nangyari na mas nauna pang lumago, mas mabilis pang lumago ang mga hindi anak ng Diyos? Ang tanong dito, mga kapatid, bakit nga po? Kung makita natin dito, let both grow together until the harvest. Malinaw po ang pasabi ng ating Panginoon. Yun nga lang, ang tanong, mas nakakahigit pa minsan ang mga huwad kaysa totoo. Kaya if God is true, and His children is true, why God allow the fools to be prosper? Yan po yung ating punto dyan sa ating lesson. Sa lesson 1 natin. Kasi gusto ko po ito sana series Kaya lang ba, di ko kaya Pero try ko lang. Kaya dito mga kapatid, ang pinaka-background po kasi ng pag-aaral natin ito kapatid, ito sa verse nating pag-aralan ngayon, ito po yung kung saan ang ating Panginoong Jesucristo po ay nangaral po sa pamamagitan po ng talinghaga o parabol. Amen? Batid po natin na when we see parabol, it is a short story using earthly things with heavenly meaning. Yan po yun sa pag-aaral. Yan po yung pinaka-definition ng parabol. Kung saan ito po ay para sa layuning, para tulungan ang mga handang tumanggap na maunawaan ang mga lihim ng kaharian ng Diyos. Yan po yung unang layunin kung bakit kailangan ang ating Panginoong Jesucristo ay mangaral sa pamamagitan ng talinghaga. Ikalawa, para itago ang katotohanan sa mga sarado ang puso at ayaw makinig. Kaya nga sabi sa atin sa verse 11, mabasa natin kaagad dito, sumagot siya at sinabi, sabi dito, sa kanila, sa inyo, ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit na tatwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Kaya malinaw, yan po yung isa sa mga layunin kung bakit ang Panginoong Jesucristo kailangan mangaral sa pamamagitan ng talinghaga. Dito po sa talinghaga na ating pag-aaralan mga kapatid, ito po yung tungkol po sa with
and the tares. Wheat, trigo, saka tares ba yan? O tares? Tares, tares. Wheat and tares. Ayun. Wheat and tares. Pwede rin, ano? Thanks po sa English. Tagalog sa Tagalog po tayo. English. Ayun. Ang trigo at ang damo na tumutukoy po siya sa kaharian ng Diyos. Sa talinghaga, mga kapatid, matutunan natin, makita natin o matunghayan natin ang isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Na makita natin sa verse 24 kaagad. Dito, na sinasabi dito sa verse 24, sinasya niya sa kanilang ibang talinghaga na sinasabi ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Yan po yung makita natin dyan. Kaya dito, sa kwento mga kapatid, sa verse 36 to 43, ito po yung interpretation na mababasa po natin dyan. Mahaba po kasi. Basahin niyo na lang yan sa verse 36 to 43. Yan po yung interpretation po ng parable po na ipinapangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Kung saan sinabi po dyan na ang wheat o ang trigo ay represent po sa children of God. While the tares represent the fools or pretenders in His kingdom. Amen? Amen. Kaya dito, number 2, ang field po dito mga kapatid, o bukid, ay symbolize po sa sanlibutan. Habang ang ani o harvest ay signifies po siya sa katapusan ng panahon o araw ng paghukom na kung saan kumakatawan siya sa mga angel bilang mag-aani. Amen? Pangatlo, ang taong naghasik ng mabuting binhi ay si Kristo. Habang ang kaaway na naghasik ng masamang binhi, alam po natin yan po yan ay si Satanas. Na makita po natin sa verse 39, yung Diablo na nabanggit po dyan sa verse 39. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang Diablo at ang pag-aani, ang katapusan ng sanglibutan at ang mga ani ay ang mga angel. Kaya dito mga kapatid, ang tanong, why does God allow the fools to grow faster than the truth? And beside na sinabi naman talaga ng Diyos, let them grow together until the harvest. Yan po yung ating pag-aaralan sa gabing ito. Mga kapatid, may 3 punto po tayo na pag-aaralan. Unang-una po, to preserve the wheat in the midst of tares. To preserve the wheat in the midst of tares o damo. Saan yung malinaw dito sa ating verse 30a? Let them grow together until the harvest. Amen? Sa kabila ng mga inequalities, mga kapatid, or unfairness na ating naobserbahan sa sanlibutan ito, mga kapatid, ang Diyos ay may magandang plano sa kanyang mga anak. Yan po dapat ang makikita natin. Hindi po ibig sabihin na kung tayo man nakaranas ng mga pasakit, isipin natin kaagad na hindi tayo kilala ng Diyos, hindi tayo anak ng Diyos. Amen? Pero may plano po siya. Malinaw po. Kaya nga yung sabi niya, let them grow together until the harvest, na ibig sabihin, may plano talaga siya na talagang makikita natin pagdating ng takdang panahon. Amen? So ang kanyang kapahintulutan, mga kapatid, does not mean na siya po ay mahina o hindi rin po hindi sabihin na hindi niya napansin ang mga kaganapan sa ibabaw ng mundo. Amen? Ang sabi nga dito, mga kapatid, He just wait for the right timing para pagbubukurin niya ang trigo at ang tares. Yan po ang mangyayari pagdating po sa takdang panahon. May panahon po, may inilaan pong panahon para sa kanila. Although makita natin yung kanilang paglago, na mayagpag sila, naging successful sila, pero ang sabi dyan, may panahon po para sa kanila. Kaya dito, why God command it
to His workers. Bakit ito ang inuutos ng Diyos sa kanyang manggagawa? Di ba? Nung nakita nila na may tumubong ibang damo, pagkatapos naghasik yung kanilang master, ang sabi niya, gusto niyo bang paruroon kami para bunutin? Bakit na inutusan? Nahayaan na lang muna sila na magsitubo kapwa hanggang sa pag-aani. Unang punto sa point natin mga kapatid, it's difficult for them to recognize the real, mga kapatid. Mahirap kilalanin yung real o yung totoo. Amen? Sa verse 29, that's what sinabi niya. Huwag, baka sa pagdetect po ninyo ng mga pangsirang damo, ay inyong mabunot pati ng trigo. Di ba? Malinaw, mga kapatid. Ano ang nais ipakita sa atin dito ng Panginoon? Na marahil, maaaring questionin natin yung pagiging omniscient ng Diyos, di ba? Kasi wala namang lihim sa Diyos eh. Omniscient siya. Lahat alam niya. Walang nalilihim sa Kanya. Pero bakit tila mahirap para sa kanila kilalanin ang totoo? Malinaw po sa verse 29. Anong nais ipapakita sa atin dito ng Panginoon? Mga kapatid, pinigilan ng Panginoon ang kanyang mga manggagawa na agad bunutin ang tares dahil mahirap daw makilala ang tunay sa gitna ng mga peke. Mga kapatid, ang tunay sa gitna ng mga peke, hindi ka agad yan makilala eh. Maraming mga peke, mga kapatid. Maging sa loob ng church, di ba? Hindi natin makilala kaagad yung sino yung tunay na anak ng Diyos sa ating mga pagtitipon, di ba? Mahirap makilala kung sino ang tunay na Kristiyano na talagang tapat sa Panginoon. Kaya ganon din ang tinutukoy dito mga kapatid. Mahirap kilalanin ang tunay sa gitna ng mga pike. Yung temporary permission dito mga kapatid ng Panginoon, yung tares para tumubo ng mabilis, it does not mean na pinapintulutan niya. Hindi yan ibig sabihin na approve sa kanya. O di naman kaya kinonsinti niya ang masama. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang Diyos. He wants to protect the wheat hanggang sa ito ay magmamature. Ang sabi sa atin ng verse 26, mga kapatid, makita natin dito, datapwat ng sumibol ang usbong at namunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. Malinaw dito mga kapatid, na bagamat ang usbong, di ba? Kapag magtatanim ka, nag-sprang up yung matapansin natin, mayroon ka agad sumunod, may tumubo rin na hindi mo naman talaga tanim. Di ba? Malinaw dyan na gusto niyang protektahan yung trigo hanggang sa ito ay mag-mature. Kasi yung sumunod na tumubo, yun yung gumagawa ng hakbang o hadlang para pigilin yung trigo. Sa panahon din naman natin ngayon mga kapatid, magtataka ka kung bakit yung mga piki o yung mga huwad o kulto ng mga pananampalataya, napakabilis nilang lumago. Bakit? Siguro marahil ang Diyos natin mapagparaya. Hindi ba? Hindi siya nangingialam. Unlike sa kalaban o yung kaaway, siya mismo ang sumisikil, sumasakal sa mga mananampalataya para lumago. Yan po yung kaibahan. Kaya dito mga kapatid, malinaw dyan sa talata na ating pag-aralan na lumitaw lang ang piki nang lumago na ang totoo. Amen? Diba? Sumunod na lang siya Ibig sabihin, may panahon ng pagkilala. Ito yung tamang timing ng Diyos. Mga kapatid, sa verse 43, anong sabi dito? Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama.
Ang may mga pakinig ay makinig. Ano po ang pinapakita dyan, mga kapatid? Sa bandang huli, mga kapatid, ibig sabihin, makikilala ang tunay. Hindi ngayon, kundi sa panahon ng anihan. Amen? Yes. Amen. Walang ipinagkaiba yun, mga kapatid, sa isang magsasaka. Isang magsasaka, may dalawang klaseng halaman siya sa kanyang bukid. Isa at totoo, ang isa naman damo. Kung bubunutin niya agad ang damo, baka masira ang ugat ng mga tunay. Di ba kapag maliit pa, di ba kapag nagsasaka ka, may damo, hindi mo kaagad yan tanggalan ng mga damo eh. Kasi sariwa pa yung ugat niya, maaaring maiipiktahan sila. So ang ginawa niya, hinayaan niya ito muna na ito ay, lumago hanggang sa panahon ng anihan. Yan ang ginawa ng isang magsasaka. Ganon din naman ang ginawa ng Diyos sa atin. Alam niya na kung minsan ang pag-iisa, ang pag-alis agad ng kasamaan ay maaring makapinsala sa mga inosente. Yes. Amen? Yes. Amen. Kaya dito, mga kapatid, letter B subpoint. Ang una, it's difficult for them to recognize the real. Letter B, it can affect even the innocent. Mga kapatid, maaaring makaka-epekto nga ito sa mga inosente. Sa verse 29, yung the word dyan na yung sa verse 29, yung huwag at saka baka, di ba? It can affect kasi sa inosente talaga. Iyan ay temporary instruction niya sa kanyang mga manggagawa dahil madamay ang mga inosenteng trigo. Amen? Kaya mga kapatid, minsan, kung bigyan natin ng application sa panahon natin ngayon, di ba? Ang daming kaganapan. Napapansin natin, bagamat ang lahat ng iyan, tulad ng mga trahedya, yan ay marahil masasabi natin, yan po ay wala namang ibang may kakayahan dyan, kundi ang Diyos, di ba? Pero magtataka ka, bakit ang kanyang mga anak naiipiktahan din? Kaya malinaw, it can affect even the innocent. This is hard to understand, mga kapatid, na minsan sa ating buhay, bakit nila nadadamay ang mga mabubuti sa kasamaan ng iba? Amen? Yeah. Dito, yan po yung reason na ayaw ng Diyos bunutin kaagad ang tares. In other words, mga kapatid pala, ang kasamaan ay talagang nakaka-epekto sa mga mabubuti. Bakit? Ito'y marahil sa labis ng kasamaan ng tao. Hindi na maiwasan. Sa digmaan, mga kapatid, laging may casualties. Di ba? Yes. Ganon din dyan. Di ba? Mayroon talagang madadamay na mga mabubuti. But God has a higher purpose. Tandaan po natin, mga kapatid. He has a higher purpose in His temporary permission. Yan ang dapat natin tandaan. Amen? Hindi niya gustong magdurusa ang mga matuwid. Ngunit, pinayagan niya ang mga ito sa layuning unang-una to expose the true nature of evil, mga kapatid. To expose o mailantad yung talagang gawa ng kasamaan. Sa verse 26, mga kapatid, dito, verse 26, yung salita dyan na, then upward the tares also. Ang ipinapakita po dyan, mga kapatid, mailalantad ang kasamaan. Yan po yung isa sa layunin kung bakit hinayaan niya ang mga pangyayari. Kung bakit ang mga inosente, ang mga matuwid, nagdurusa, naipiktahan. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nagpapabaya. Pinapahintulutan niya ito para ma-expose o mailantad yung nature ng kasamaan. Amen?
Kaya number 2, to reveal the righteous in the midst of trials. Mga kapatid, hindi po makita yung matuwid eh. Kapag walang trials, walang pagsubok, hindi malalaman sa tao na siya talaga ay tunay na Kristiyano. Di ba? Kahit ang dami ng pagsubok nangyari sa kanya, pero tapat pa rin siya sa paglilingkod. Ganyan kaya tayo? Totoo kaya tayong Kristiyano? Ha? Makita kaya sa atin yung katapatan sa gitna ng mga pagsubok? Ang sabi sa atin ng verse 43, malinaw dito, kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid. Di ba? Na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Kaya to reveal the righteous in the midst of trials. Number 3, to demonstrate that He alone is capable of wise judgment, mga kapatid. Ang Diyos, siya lang po ang may kakayahan. Matalinong, kumbaga yung perfect ang kanyang paghatol. Hindi katulad ng tao. Kaya huwag nating isipin na tayo ay kawawa na, di ba? Tayo ay napag-iwanan. Mga kapatid, perfect po ang judgment ng Diyos. Hindi po kailan siya nagkakamali. Yes. Kung ano man ang kalalagayan natin ngayon, still, magpatuloy tayo mga kapatid. Huwag po tayong panghinaan. Kasi ang Diyos hindi pa tapos. Amen? Amen. Yan po yung makita natin dapat dito. The harvest is the end of the world. And the reapers are angel. Makita natin sa verse 39, di ba? Demonstrate that He alone is capable of wise judgment. Na para kumbaga mga kapatid, yung apoy, di ba, na sumusubok ng ginto, di ba? Yung ginto na parang itubog sa apoy, hindi gusto ng panday na masunog ang ginto. Pero, anong ginawa? Hinayaan niya itong ilagay sa init ng apoy. Bakit? Kasi doon mahiwalay ang dumi at tumingkad ang dalisay. Ganyan din ang ginawa sa atin ng Diyos. Na sa kanyang kung paano niya ginawa na minsan hinayaan niya tayong madamay sa init ng kasamaan para lumitaw ang tunay na nasa Kanya. Kaya mga kapatid, kung may pagsubok ka man sa buhay mo ngayon, may personal ka mang problema na dinadala, huwag mong isipin mga kapatid na malayo ka sa Panginoon. Huwag mong isipin na huwag mong hayaan na panghinaan ka. Sapagkat ang Diyos hindi pa siya tapos. May plano ang Diyos. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya sabi niya, yung salita dyan na let them grow together. Kung balikan natin ang tanong mga kapatid, bakit o ano talaga ang reason na inutos ito ng Diyos sa mga manggagawa? Ito yung pinakamabigat. Letter C sa point natin. Ito yung this is the most valid reason mga kapatid. It's permissive will of God. Amen? Permissive will of God. Diba kanina, ano yun? It's difficult for them to recognize the real. It can affect even the innocent. Letter C, it's permissive will of God. This is the most valid reason. Ang Diyos ay likas na mapagparaya, mga kapatid. Verse 28 and 29. Ang sabi dito, at sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya na mga alipin, ibig mo baga kami ay magsiparoon at ang mga pagtitipunin? Anong sabi sa 29? Datapot sinabi niya, huwag. Baka sa pagtitipunin niyo ang mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Kaya may na mga kapatid na ang Diyos natin ay mapagparaya. Amen? Amen. Mapagparaya siya mga kapatid. Kumbaga, yan po yung kaniyang permissive will na sinasabi. Permissive will of God. Hindi tulad ng kaaway mga kapatid.
Hindi tulad ng kaaway, yung Diablo na nasa verse 39 na sinasabi na siya mismo ang pumipigil. Sabi ko sa inyo kanina, siya mismo ang sumasakal para bumagal ang paglago ng trigo. Amen? Sa verse 25, anong sabi dito? Datapot samantalang na natulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway. Ang sabi dito, at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Malinaw ang pinapagda dyan mga kapatid, na ang masama agad naghasik ng palihim na paraan. Talaga namang tuso talaga ang Diablo. Napakalaki yung kaibahan sa atin ng Diyos natin at saka yung Diablo. Ang Diyos natin ay may magandang puso, may magandang plano. Pero ang Diablo, makita natin dito, tuso talaga siya. Agad siyang naghasik sa paraan ng palihim. Kaya makita natin dito mga kapatid, na ang ating Diyos ay may mabuting puso, maingat at matalinong nagpaplano. Makita natin dyan ang katangian ng ating Diyos. Kaya dito mga kapatid, hindi lingid sa ating lahat na ang bawat magsasaka, nag-i-expect po siya ng magandang bunga sa kanyang pananim. Amen? Walang magsasaka na hindi umaasa ng magandang bunga sa kanyang pananim. That's why God allow na mas lumago ang piki para malantad ang totoo at magkaroon ng good fruit. Yung pala ang purpose ng Diyos. Pinapahintulutan niyang magdurusa ang mga matuwid para makita sa atin yung totoong bunga. Amen? Yes. Hindi tayo makita ng tamang bunga kapag hindi tayo nakaranas ng mga pagsubok sa buhay na ito. Ganon din ang mga trigo sa gitna ng mga tares. Malinaw mga kapatid, ibig sabihin, ang mga tares mga kapatid ay sumisimbolo din pala siya hindi lang sa mga huwad na mga mananampalataya, kundi simbolo rin siya sa mga pagsubok din, mga alalahanin o tukso sa ating buhay. Na kung saan ito ay ginamit bilang instrumento ng devil para maging immature ang tubo ng mga matuwid. Verse 21 and 22 mga kapatid, ang sabi dito, Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal ang pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita at pagdakay natitisom siya. Diba? At ang naghasik sa mga dawagan ay ang dumirinig ng salita, ngunit ang pagsumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang uminis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Yan pala mga kapatid. Yan po yun ay sa parable of sower, na kung saan pareho lang ang ginamit ng Diablo. Makita natin dyan mga kapatid, walang pagkakaiba ang tares at ang thorns. Diba? Yung damo na ginamit rin ng Diablo, na at the same time, instrumento rin siyang ginamit ng kalaban dito pagdating sa tares at saka sa trigo. Dito mga kapatid, makita natin dyan, walang pagkakaiba ang tares at ang thorns. Na at the same time mga kapatid, instrumento din siyang ginamit ng kalaban para pahintuin o pahinain ang paglago ng mabuting binhi. Ngunit lingid sa kaalaman ng Diablo mga kapatid, ito'y ginamit din ng Diyos. Diba? Yung pressure natin sa buhay na ito, ginamit ng Diyos yan para maging matatag ang pananampalataya ng mga totoo. Amen? Nanungaan niyo ako? Amen. Ginamit ng Diyos din yan para tayo ay tumatag at magkaroon ng magandang bunga. Iyon ay hindi alam ng Diablo. Nang akala niya ay nagtagumpay na siya
Pero lingid sa kanyang kaalaman. Okay? Ginamit ng Diyos yung kanilang katusuhan. Kaya makita dito natin mga kapatid, James chapter 1 verse 2 and 3. James chapter 1 verse 2 and 3. Sabi diyan, my brethren, count it all joy. Di ba? When ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, mga kapatid. Malinaw po. Yan ang sabi ng James. 1, 2 to 3. James chapter 1 verse 2 and 3. Malinaw na yung mga trials o pagsubok na kung saan instrumento ng dyablo para pahinain ang kanyang ang mga anak ng Diyos. Akala ng dyablo panatag na siya, magtagumpay na siya, pero lingid sa kanyang kaalaman. Ginamit din pala ito ng Diyos para lalo tayong patatagin, palakasin, para magbunga ng mabuti. Amen? Malinaw ang sabi ni James, the trying of your faith worketh patience. Kaya yan mga kapatid, ang ating unang punto, to preserve the wheat in the midst of tares. Number 2 points. Bilis lang tayo, no? Number 2, to prove the righteous and expose the wicked. Mga kapatid, upang mapatunayan ang matuwid at mailantad ang masama. Verse 30b, ang linaw po ang sinasabi, and in the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares, and bend them in bundles to burn them. Malinaw, to prove the righteous and expose the wicked. Mga kapatid, the day of harvest, dito mga kapatid, yung araw ng harvest dito mga kapatid ay represent siya sa araw ng judgment. Diba? Sa panahon ng judgment, araw ng anihan yan para sa manggagawa. Ito na marahil ang takdang araw that God separate the true from the false at ang righteous from the wicked. Ito yung araw na para pagbubukod-bukurin na niya Amen. upang hatulan. Kaya ito po yung time of harvest. Malinaw, ng harvest, represent siya sa araw ng judgment. Although, for now mga kapatid, makita natin na it seems na parang magkasama silang lumago at mas namayagpag ang piki, sabihin natin. Pero mga kapatid, in a perfect time of God, all will be exposed. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Wala pong malihim sa Kanya. So in other words, mga kapatid, yung temporary tolerance of God ay hindi po kawalan ng interes, kundi, preparasyon. Kaya yung ginawa nating pagsusumikap para sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, bahagi po ng preparasyon natin yan. Hindi po yan walang kabuluhan sa Diyos. Amen? Bahagi po siya ng preparasyon. Upang sa huli, ang matuwid ay mapatunayan at ang masama ay mailalantad. Yan po yung layunin ng Diyos, mga kapatid. Yung temporary tolerance niya, yung pansamantalang pagpahintulot niya. Hindi po ibig sabihin na kawalang interes. Kundi dapat isipin natin ito ay preparasyon para sa atin. Malinaw po dyan. Mark chapter 4 verse 22. Anong sabi ng Bible sa atin? For there is nothing hid, diba? Which shall not be manifested. Neither was anything kept secret, but that it should come abroad, mga kapatid. Maliwanag po. So ano talaga, mga kapatid, ang nangyayari sa tagpong iyon?
Yung araw ng harvest, mga kapatid, yung araw ng judgment, ano talaga ang totoong kaganapan sa tagpong iyon? Letter E, the wicked will be accountable. Mga kapatid, the wicked will be accountable. Mayroon silang pananagutan. Verse 41, di ba? Ang sabi dyan, verse 41, susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, ang sabi dyan. At kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakapagpatisod at ang nagsisigawa ng katampalasan. Amen? Yan po yun, mga kapatid. The wicked will be accountable. Sa ngayon, ang mga masasama ay maaaring makapagtago pa sila sa anyo ng kabanalan. Diba? Ang daming masasama dyan. Pero, marahil maaaring pakunyari lang sila. Sa ngayon, maaaring nakapagtago pa sila sa anyo ng kabanalan. But in the day of harvest, mga kapatid, mahayag ang tunay nilang katauhan. At ang kanilang hatol ay napakatindi. Amen. Amen? The separated tares, mga kapatid, o ang damo na susunugin, mga kapatid, ay isang malinaw na larawan ng walang hanggang kaparusahan ng Diyos. Iyan ang sasapitin ng mga tao na yan. Verse 42, balikan po natin. At sila igagatong sa kalan ng apoy. Ang sabi dyan. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Dito, mga kapatid, magwakas ang kanilang mga pandadaya. The fake cannot hide before the righteous judgment of God. Verse 49 and 50. Ang sabi dito, mga kapatid, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masama sa matuwid. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Maliwanag dyan, mga kapatid. May darating na kawakasan sa mga taong sabihin natin namamayagpag sa ngayon. Huwag po tayong mainggit sa kanila. Although minsan sa labis na kasamaan nila, naipiktahan din tayo. Pero may mas magandang layunin ang Diyos kung bakit niya ipinahintulot. Mga kapatid, dapat yan ang makikita natin. Kaya malinaw, mga kapatid, the wicked will be accountable. Letter B, the righteous will be rewarded. Mga kapatid. Verse 43a. Anong sabi sa 43a? Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Malinaw, mga kapatid. The righteous will be rewarded. Ibig sabihin, the true child of God, mga kapatid, ay dapat manatiling tapat even in the time of trials. Di ba? Kung may trials ka man ngayon, magtapat ka lang. Magpatuloy ka lang. Huwag kang panghinaan. Dahil ang kanilang separation will be glorious. Maliwanag, mga kapatid, mayroon tayong separation, hindi katulad ng tares. Yung separation natin, kakaiba ang ating destination. Hindi katulad ng tares. Alam po natin yan. So the righteous will be acquitted in the eyes of the false, mga kapatid. Mahayag tayo pagdating ng panahon. Sapagat ang kanilang pananampalataya ay ginawa as act of God for them. Verse 43, di ba? 43b. Malinaw ang sabi dito. Ang may mga pakinig ay makinig. Ang linaw dito, mga kapatid. The word, yung may pakinig ay makinig, mga kapatid. Kung ating lilinawin, yan po yan ay signifies the day of righteousness of God's children.
Kumbaga, mayroon po tayong kaarawan talaga mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos na nagdurusa sa gitna ng kahirapan. Pero, pag nanitili tayong tapat mga kapatid, may araw din po tayo. Katulad ng mga tares. Pero magkaiba yung araw na yun. Iba ang destination nila, iba rin ang destination natin. Yung darating na kung minsan, di ba? Kung minsan hindi nila tayo kinilala, pinagtawanan tayo, hinusgahan ng mundo, ngunit ihayag ng Diyos sa kanila ang lahat sa araw na yun. Na tayo pala ang tunay na anak ng Diyos. Amen? Kaya huwag po tayong panghinaan mga kapatid. Number 3 points. To sieve and gather the wheat in His kingdom. Verse 30c. Sabi dyan, but gather the wheat into my barn. Ibig sabihin, to sieve and gather the wheat in His kingdom. Number 3 points natin. Malinaw dito mga kapatid na after judgment, God has a great purpose. Mayroon siyang layunin pagkatapos na ma-judge ang lahat. Anong purpose niya? Ang tipunin ang kanyang mga anak sa kanyang kingdom. Lahat tayo, kasama tayo doon. Tayong mga tapat, tayong mga trigo. Tayong mga trigo sa gitna ng damo, dadalhin sa kaharian ng Diyos. Dadalhin sa kanyang barn. Kasi ang barn dito mga kapatid ay tumutukoy dito sa larawan ng ating kaligtasan. Amen? Yes. Amen. Larawan ng ating kaligtasan, kapahingahan, at walang hanggang katiyakan sa piling ng Diyos. Yan po yung inilarawan ng barn. Habang ang mga poles mga kapatid o ang mga tares, bend in bundles upang susunugin at ang true or wheat ay titipunin para iligtas. Napakaganda. Pag nangyari yan mga kapatid, walang talo sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Manatili lang tayong tapat. Huwag po tayong tumigil. Yung pagtitipon natin sa gawain ng Panginoon, tuloy-tuloy lang tayo. Huwag po rin tangkain na manlamig. Lumayo sa church. Diba? Yung isang uling, kapag nahiwalay sa kumpul ng mga apoy, namamatay. Tama? Ganon din tayo. Kapag humiwalay tayo sa church, mamamatay tayo kapatid. Pero kapag ang uling kasama siya sa kumpul, diba? Lalong nagdingas. Ganon din tayo. Kapag nanatili tayong tapat sa church, sama-sama tayo sa paglilingkod sa Panginoon, lalo tayong mag-init sa paglilingkod sa Panginoon. So saan ang exact destination na pagdadalhan ng mga trigo na kanyang iniligtas? Unang-unang mga kapatid, unang subpoint, God's kingdom is the ultimate destination for believers. The barn here is a picture of our home in heaven, mga kapatid. Our final destination prepared by Christ na sinasabi niya sa John chapter 14, verse 2. Nasabi niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, sabi niyo, I would have told you, I go to prepare a place for you. Ito yun, ang lugar natin mga kapatid. God's kingdom is the ultimate destination for believers. Ito po yung destination natin. Anong mayroon dito mga kapatid? Dito wala ng paghihirap. Amen. Amen? Yes. Wala ng kasalanan at wala ng pag-iyak. Ito ang gantimpala ng mga nanatiling tapat at nagtitiis sa paglilingkod sa Panginoon hanggang wakas. Amen.
Kaya mga kapatid, pagpatuloy lang tayo. Walang talo sa paglilingkod sa Panginoon. Walang talo kapag ikaw ay may Diyos. Although, pinagtatawanan tayo. Tama? Pero sinabi ko na sa inyo kanina, pagdating ng panahon, mahayag din sa kanila. Yan ang gagawin ng Diyos. Napakaganda, mga kapatid. Wala nang hirap sa lugar na ito. Walang pag-iyak, walang kamatayan. Yan ang sabi sa atin ng Revelation 21 verse 4, di ba? Ang Biblia sabi diyan, God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death. Di ba? Neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. Mga kapatid, napakagandang destination bilang mananampalataya. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Bakit nasa church tayo? Amen? At hindi lang nagtapos doon, mga kapatid. Hindi lang nagtapos sa God's kingdom is the ultimate destination for believers. Letter B, God's presence will be their eternal reward. Mga kapatid, wala nang pinakamasagana o pinakamasarap o mapagpalang buhay, mga kapatid, kapag ikaw ay kasama ng Diyos. Amen? John chapter 14 verse 3. Yung salita dyan na that where I am, di ba? There may be also. Maliwanag po dyan, mga kapatid, yung true reward natin. Hindi lang ang langit, but His presence. Yan po yun ay proven na kapag ang pananampalataya mo ay napapatunayan. Kasama po kayo doon. Kasama po tayo doon sa lugar na yon. Doon, makita natin siya ng harapan, mga kapatid. Makita natin ang Diyos sa harapan. Amen? Kumbaga, parang na-restore ang panahon nila Adan at ni Eva, di ba? Kaya manatili lang tayong tapat. Kasama niya. Kasama dapat niya tayo. Kasi kung tapat ka, malamang kasama ka doon ng Diyos magpakailanman. Dahil everything is restored. Amen? Amen. Sa panahon nila Adan, kung maalala natin, di ba? Kasama nila ang Diyos. Sa destination natin ito, mga kapatid, ganun din. Wala nang pinakamagandang kalalagayan kapag ang Diyos kasama mo. Kaya yan po yung God's presence will be their eternal reward. This is the fulfillment of ultimate fellowship na sinimula ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yes. 2,000 years ago, mga kapatid, ginawa ng Panginoong Hesus yan upang tayo ay ilapit muli sa Diyos. Kaya yan, dapat ang makikita natin. Sabi nga ng Psalms chapter 16 verse 11, in thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Ang sabi sa atin ng Psalms. Kaya mga kapatid, walang talo sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy lang tayo. Sa ngayon man, makita natin na palagay natin sa tingin ng iba, talunan tayo. Diba? Pinagtawanan tayo. Pero hayaan lang natin sila. Ang Diyos, hindi ibig sabihin na nagparaya siya, hindi nakikita ang mga bagay na yan. Hinintay na ng Diyos yung perfect timing para sa kanila. Kaya nga malinaw ang sabi dyan, let them grow together until the harvest. Mga kapatid, in conclusion, ang plano ng Diyos, mga kapatid, hindi po para torturin ka. Hindi para pahirapan ka. Hindi tayo pinahirapan ng Diyos, but to save us. Diba? Upang dalhin niya tayo sa kanyang kaharian. Kaya hindi po tayo talunan. Wala pong talo sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. Wala pong Kristiyanong talunan. Dapat
masaya tayo habang naglilingkod sa Panginoon, habang naghihintay sa Panginoon, habang gumagawa tayo sa ating mga ministry. Amen? Kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid, live with peace of mind. Mamuhay tayong may payapa sa isip, may kapayapaan. Huwag po tayong masyadong abala sa mundong ito. Amen? Ang tunay mong tahanan, tandaan mo kapatid, ang kaharian ng Diyos. Amen. Huwag po natin iubos yung panahon, ang buhay natin sa mundong ito. Bigyan natin priority ang gawain sa Panginoon. Number 2, stay fruitful and faithful. Mamunga tayo at magtapat tulad ng isang tunay na trigo na napapalibutan ng mga damo, mga kapatid. Tayo ang trigo, napalibutan tayo ng mga damo. Yung mga hindi mananampalataya, speaks of tares, mga kapatid. Pero manatili ka lang tapat sa Diyos. Hintayin mo ang kanyang perfect timing. Kaya, rest in God's assurance. Hindi ka mawala sa kanyang mga kamay. All His own, He will preserve and gather to His kingdom. Amen? Yan mga kapatid, tapos na tayo. Outline natin, to preserve the wheat in the midst of tares. Number 2, to prove the righteous and expose the wicked. Then number 3, to save and gather the wheat in His kingdom. Kaya purihin po ang Panginoon. Sana ang mensahe nito makapag dulot sa atin ng iba yung karagdagan sa ating mga pananampalataya. Amen. Yan po yung God's temporary tolerance of evil. Kaya magandang gabi po sa lahat at tawagin ko na po si Pastor Willie.